Share ko lang 'to, nagtataka po ba kayo kung bakit sinasabing bawal ang mga matatamis lalo na kapag kayo ay merong sakit? Anong sakit? Anong klaseng sakit? Ubo, sipon. Bakit nga po ba pinagbabawalan ng ating mga doktor o even nga mga matatanda sinasabing, "Huwag kang kumain ng mga matatamis, lalo kang uubuhin, lalo kang sisiponin." So tingin niyo, bakit nga ba? Dahil kapag kumain ka po ng mga matatamis, bababa ang inyong immune system at ito ang dahilan kung bakit hindi na makalaban ang inyong katawan saan sa infection. So sa papaanong paraan, hindi na po nagagawa ng inyong WBC o ng inyong white blood cell ang kanilang function. Ano po bang function ng WBC? Ito po yung lumalaban sa infection. Naturally, ang ginagawa po ng WBC ay ine-engulf o para silang Pac-Man. Ano, kinakain nila, macrophage, ano, kinakain nila yung mga bacteria, viruses sa inyong katawan. So, ibig sabihin, kung hindi magawa ng WBC yung kanyang function, tataas po ang inyong infection. At kapag kumain ka pa ng mga matatamis dahil ang tigas ng ulo mo, no? So, ang mangyayari, tataas ang inyong inflammation, magkakaroon ka rin ng problema sa inyong gut, ano? In short, magiging vulnerable ang inyong katawan saan? Sa sakit o sa illness. So, imbes na mga matatamis na pagkain ng inyong kainin, mag-focus po kayo saan? Sa hydration. Ibig sabihin, increase fluid intake. Hindi lang yon, kumain po tayo ng mga pagkain rich in vitamin C tulad ng oranges, kiwi, bayabas, at iwasan ang alcohol, caffeine, kasi ano, dehydrating effect po ito. Ini-increase nga po natin yung hydration nyo. At yung mga dairy products katulad ng gatas, kasi mas may mga tao na nag increase yung kanilang mucus kapag nagtitake ng mga ganitong pagkain. Kaya tandaan, prevention is better than cure. Magpalakas po kayo ng inyong katawan. Hindi lang yung kung kailan kayo may sakit, saka po kayo kakain ng mga leafy vegetables, yung ating mga gulay, yung ating mga prutas na makakatulong, yung ating mga antioxidants, vitamin C, ascorbic acid, zinc, ano. So, kailangan po natin yan i-boost ang ating katawan. At hindi lang po tuwing may sakit, iiwasan ang mga matatamis na pagkain. Kung maaari po, bawasan o limitahan po natin ang pagkain ng mga matatamis na pagkain para rin po sa ikatutulong ng inyong katawan. Dahil kapag po mataas ang inyong blood sugar, ang ginagawa po nito ay pinapasikip o pinapaliit po nito yung daluyan ng dugo. Ano, yung inyong mga litid. Ano? So, ibig sabihin, tataas din po ang inyong blood pressure, tataas din po ang inyong cholesterol. Ibig sabihin, risk po kayo saan? Risk po kayo sa mga heart disease, ano? Risk po kayo sa stroke, risk po kayo sa mga diabetes. Napakaraming magiging epekto kapag tumaas po ang inyong sugar sa inyong katawan.